Easy money o yung pong malaking kita sa maikling panahon ang kadalasang pangako ng ilang investment scam tulad po ng kinasangkutan ng Aman Futures Group sa Mindanao. Pero hindi po ito ang unang beses na maraming naloko dahil sa pangakong malaking kita. Balikan po natin ang ilan sa pinag-usapang investment scam sa bansa sa balitang hatid ni Mariz Umali. Di raw nagkulang sa pagpapaalala ang gobyerno sa mga nabiktima ng 12 billion peso investment scam ng Aman Futures Group. Pero tinataya na sa 10,000 pa rin ang mga nabiktima. Pangako raw kasi ng mga ahente 30 hanggang 50% kita sa puhunan. Ang panluloko raw na ito ng grupo ni Emmanuel Amalillo itinuturing na ngayong pinakamalaking investment scam sa bansa. Pyramiding ang pinakapopular na uri ng investment scam. Ayon sa Securities and Exchange Commission sa ganitong sistema, nagre-recruit ng mga tao para mag-invest sa isa o manong kumpanya. Ang mga naunang na-recruit, kailangan ding mag-recruit ng iba pa. Ang kita ng isang investor ay nakadepende sa dami ng nare-recruit niyang bagong investor. Pero kapag wala ng bagong pumapasok na investor, titigil na rin ang pagkita ng pera. Resulta, babagsak ang sistema at wala nang kikitain ang mga nag-invest. Sa Pilipinas, daan-daan ang nag-invest sa lending company na Multitel ni Rosario Balajay. Pangako raw ni Balajay, kikita sila ng hanggang 12% interest kada taon. Pero kalaunan, hindi na niya nabayaran ng kanyang investors. March 2003 nang maaresto siya sa kasong estafa. 2007 maraming nabiktima ng franc Swiss, investment scam na kumalat sa internet. Para kumita, kailangan daw magbigay ng minimum na investment na $1,000 o katumbas ng 40,000 to 50,000 pesos. At pangako nila sa loob lang ng 2 buwan, maaari nang kumita ito ng $45 kada araw. 2008 naman na mabunyag sa publiko ang scam ng kumpanyang Royal Manchester 5 Trading Corporation o RM5 na nag-i-invest umano sa foreign currency. At ang mag-i-invest, pinangakuan ng kita ng 4 hanggang 5% kada buwan. Pero nagulat na lang ang mga namuhunan dito nang umalis sa bansa ang President at Vice President ng RM5. Kadalasan hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission ang di lehitimong investment company. Marami rin sa mga ito humihingi ng foreign currency bilang puhunan. Madalas ding walang resibo ang mga transaksyon. Pero ang pinakatanda raw na scam ang inyong pinapasok, ang pangakong kikita ng napakalaki sa maiksing panahon lamang. Tandaan ang mga ito para agad matukoy kung ang pinapasok nyo ay hindi na pala investment scheme kundi investment scam. Mariz Umali, GMA News.